Hello Philippines, my Philippines. This is Raven. Welcome back again dito sa ating para mabigyan natin ng kagandahan ng ating Pilipinas sa ating mga bagong project and developments to make the Philippines great again. So ang channel natin na ito, ang purpose natin ay para may pahayag ang pawang katotohanan lamang tungkol sa ating bansang Pilipinas. Okay? Para maiwasan natin ang Hapdi FM. Ano ba itong Hapdi FM? Ang Hapdi FM is hearsay, allegation, propaganda, disinformation, fake news, at saka misinformation. Yes. Okay. Congratulations sa Balinguan or Balinguan Port Expansion Project. Diyan sa Balinguan, Misamis Oriental. Congratulations. So isa naman na national project or major project or what we call a flagship project ng ating bansa this year, 2025. Congratulations! Kagamisan sa Oriental dyan. Okay. So ang project na ito ay nagsimula or na-inaugurate. Imagine na na-inaugurate. Nitong April 22, 2025 lang. Okay, congratulations! Again, ang tawag sa proyekto nito dyan sa Misamis Oriental ay Balinguan Port Expansion Project. Balinguan Port Expansion Project. Okay. So, ang project proponent or mga agencies nito ay Philippine Port Authority, PPA. Under siya ng Department of Transportation or DOTR. Okay. So, ang project cost na ito ay nagkakalaga ng approximately 430 million pesos, Philippine pesos. Okay, congratulations. Magtanong tayo, sino naman ang contractor nito? Baka substandard or ghost project na ito? Hindi. So, ang project ito, national project na ito ay, ang contractor ay ang Premium Mega Structure Incorporated. At ang contract na ito was awarded to them for almost 412 million Philippine pesos. Okay, for almost 412 million pesos. So ang tanong, dahil ito ay expansion project, ano naman ang in-expand nito? So ang mga key enhancements na ginawa dito ay ang project ay nag-increase ang port, what you call capacity or kapasidad ng port. So yes, ang capacity niya nag-increase. At ito ay kasama ang bagong port operation building. Port operation building. Maka-accommodate ang building na ito ng 500 seated passengers. Okay. So, mas malaki siya at mas malawak at maraming tao ang maka-accommodate sa port na ito. Actually, 233% increase from the old capacity of 150 passengers. So, nagiging 233% increase. So, from 150 passengers to 500 seated passengers. At saka, ang additional na roll-on, roll-off, or tinatawag nating RORO, o RORO ramp. Ayan, RORO ramp, RORO pala, ibig sabihin roll-on, roll-off. Ngayon ko nga lang nalaman. So, allowing the port to up to 5 to 6 RORO vessels. So, mas malawak siya. So, 5 to 6 RORO vessels, simultaneously, kahit sabay-sabay, kasya-kasya dyan. No problem. At saka ano pa? At widening of the port backup area. May backup area ka dyan, ha? For cargo handling sa mga cargo, sa mga vehicle queuing. Siyempre, yan ang problema sa port minsan, di ba? Yung maraming pila. So, maiwasan na natin yan. May mga backup area tayo dyan para sa mga cargo at sa mga port, sa mga queuing na mga pumapasok na mga sasakyan. Okay. At ang project na ito was inaugurated, ang sabi ko kanina, noong April 22, 2025. At guess what? Sino ang nag-inaugurate? Siyempre, ang ating President Marcos Jr. And it's now fully operational. Okay, that's great. Congratulations again sa mga taga Misamis Oriental dyan sa Balinguan. It's called Balinguan Port Expansion Project. Congratulations. So, titingnan natin ngayon ang speech, ang video. Nakikita niyo kanina pa na ang kagandahan ng port dyan. So, pakinggan natin ang speech ng ating Pangulong Marcos. Again, iginawa ito na 2025. Ito ang mga speech na Pangulo at ang mga speech testimony din ng mga taga-port dyan sa Misamis Oriental. Here we go. Pasok! So, bago natin play, this is, the credits is, this video is from RTVM or RTV Malacanang. Kiranin muna natin ang video nila. Go, let's go! Yan yung port na office na, malaki na yan, 500. Ayan na, from helicopter. Congratulations. Galing siyempre, helicopter na yung sasakyan ng Pangulo. Sinasalubong na siya na mga taga-port. Ayan si Vince Dizon. Pakinggan natin.
Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Port Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, RoRo ramp at port operations Yes. building. Mga Yun, pasilidad dapat naman. na Mga tiyak RoRo ay yan. makapagbigay ng mas maayos na RO. daloy Row ng on tao row. at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karating probinsya pa ito. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay Row. daan sa pag-uunlad ng kalakalan Kahit lima, at anim na turismo row sa inyong probinsya at ang mga karating na lugar at sa buong region. Yeah, right. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga pantalan Yes. ay isa ring mahalagang tulay tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Dito nagtatagpo ang mga tao. Dito dumadaan ang ating mga produkto. Dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak na merkado para umasenso sa buhay. Mga kababayan, Yes. ito po ang diwa Great. ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturang may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit, hindi Ayan, lang po mag-open na, pagpapalaki mag-open. ng kapasidad ng mga Ayan na ang tinatawag pantalan na, ang prioridad natin. pag inaugurate. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ng ito upang masiguro na ligtas, matiwasay, at maginhawa Ayun. ang biyahe ng bawat pasahero. Kaya, pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit nito. Okay. Well, ito pong Balingoan Port po natin, ito po yung gateway between the province of Misamis Oriental and J. in Daniel northern Santiago. Mindanao to the island province of Camiguin. General Manager. So, matagal na po itong port natin dito sa Balingoan, pero kung sa inyo pong pag-iikot, makikita nyo na meron po tayo ditong lumang-lumang passenger terminal building, at ang kapasidad po niyan ay nasa 100 pasahero lamang. Yeah. So sa ating pong pag-iikot, ng mga nakaraang taon, nakita po natin yung pangangailangan na kailangang magkaroon ng mas moderno, mas komportable at mas kumbinyenteng passenger terminal para po sa mga pasahero, lalong-lalo na po yung mga turista, both foreign and domestic, na pumupunta po sa isla ng Camiguin at bumabalik din po papunta dito sa Misamis Oriental. At kaya po, naging prioridad po ng PPA na magpatayo po ng makabago, ng moderno, mas konbinyente at mas malaki pong passenger terminal building dito sa Balingoan, kung saan po dati-rati 100 lamang po ang mga pasaherong ang kapasidad ng passenger terminal building. Ngayon po nasa mahigit 500 na po. No? Well, unang-una po nagpapasalamat po kami dahil po sa vision po ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, at pati rin po sa guidance po at pamumuno po ng ating kalihim ng kagawa ng transportasyon, si Secretary Vince Dizon po. No? At sa kanila pong presensya sa araw na to, sa pagpapasinaya po nitong bagong passenger terminal building, makikita po natin na talagang importante po sa ating mahal na Pangulo ang development po maski po sa mga lugar na malalayo po sa mga urban areas, at ang konsentrasyon po talaga ay mabigyang halaga po talaga ang turismo sa mga iba-ibang lokalidad po sa Pilipinas. Sa ngalan po ng PPA, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to at atin na pong mapapasinayaan ang ating pong bagong-bago at modernong passenger terminal building dito po sa Balingoan Port po, sa Misamis Oriental. Ito po ang gateway port po papunta po sa napakagandang probinsya po ng isla ng Camiguin. Iniimbitahan po namin ang ating mga kababayan na bumisita po sila dito po sa Balingoan, bumisita po sila sa ibang lugar pa po sa Misamis Oriental dahil napakarami po ng mga tourist attractions dito, at bumisita din po sila sa isla po ng Camiguin dahil napakaganda po ang isla ng Camiguin. Unahin po natin bisitahin yung ating pong mga local na tourist destinations bago po tayo pumunta sa ibang bayan dahil wala pong laban yung mga tourist destinations ng ibang bayan kumpara po dito sa ating mga tourist destinations. Yung port po dati, Mariana nung Galen, bata pa para po, po sa passenger. nung kasama ko po yung magulang ko papuntang Camiguin, dati po RC-car lang po, hindi ko po namalayan na may ramp pa po yun, at saka kunti lang po yung barko, at saka dati po walang CR, at saka wala po yung building na ma-stayhan, at saka hindi komportable magbiyahe yung pasahero, at saka sa labas lang po magantay yung mga pasahero, at saka pag may barko na po, sasakay na po agad. Diretso na po. At saka doon na lang po titikitan sa barko. Hindi tulad po ngayon na malaki na po yung building, malawak na po, at saka comfortable aircon, at saka malinis po yung CR. At saka masarap na po masarap na po balik-balikan dito. Magbiyahe na kayo, madalas na kayo magbiyahe kasi comfortable na po kayo magbiyahe dito, at saka malawak na po, malamig na po, may aircon, at saka malinis na po yung CR. Ang comparison ko lang po na masasabi sa dati at ngayon na may bagong building na tayo is yung sa dati is masikip lang, kunti lang yung mga upuan. Tapos pag may mga pasahero na magpunta doon is may iba na nakatayo lang kasi hindi po siya sapat ang mga upuan. Tapos kunti lang din yung comfort rooms. Tapos dun sa loob mainit kasi wala pang aircon, naka-electric fan lang. Tapos so kung i-compare natin ngayon sa bagong building, so makikita naman natin na sobrang laki na. Tapos pag peak season po, hindi na po siya problema kasi maraming upuan na. Nakakater na po siya ng almost 500 passenger at na capacity sa bagong building natin. Tapos comfortable na din yung mga passenger. So ako as a regular passenger din, sobrang comfortable na po ako dito sa bagong building compare sa dati po na sobrang sikip talaga. Tapos ang hirap po sa amin ng mga pasahero. Tapos ngayon makikita na din natin na
may organisado Roll on. building na po tayo kasi sa may mga Roll on. may iba't ibang rooms na po tayo sa Roll on mga naman. passenger yung sa Roll mga on shipping naman. line sa ticketing booth. So dati nasa labas lang tapos ngayon is may naka-designate area na po sila. Magpunta na kayo sa Camiguin kasi hindi na kayo nahihirapan sa pag ng ticket tapos may organisadong port na po tayo. So may komportabling upuan na po kayo dito sa bagong building. So ayun na po. Punta na kayo doon kasi hindi na kayo mahirapan. Okay. Tapos na. Okay, Philippines, yan po ang Balinguan Port Expansion Project, which is the flagship major project of the Philippines 2025. It's a national project as well. Okay. Again, kailangan natin ipahayag ito para maiwasan ng fake news. Ang Hapdi FM. Here's a allegation, propaganda, disinformation, fake news at misinformation. At any principle na kumukontra sa Pilipinas, any principle or spirit na kumukontra sa ating bansa or gustong ipabagsak ang ating bansa ay kontra tayo diyan sa kanyang mga prinsipyo. Kaya pinapahayag natin ang katotohanan lamang para sa Philippines 2025 to make the Philippines great again. Yes, please like, share, and subscribe to my channel at click on the notification bell para sa panibagong at marami po tayong magagawang mga ganitong progress and development sa ating minamahal na bansa. Congratulations again sa Misamis Oriental. Till next time, again, till next project. Next time. Babush!